Magandang araw mga kabopols. Hindi swerte kung bakit may mga bansang mayayaman at hindi rin malas ang mga bansang naghihikahos. Hindi rin dahil masipag lang sila o sagana sila sa likas na yaman. May ilang rekado na paulit-ulit nating mapapansin sa halos lahat ng mauunlad na bansa. Isa-isahin natin at makinig hanggang dulo para malaman ang pinakamahalagang rekado ng isang maunlad na bansa. Teka, bago ko simulan, ano ba pag sinabing maunlad na bansa? Hindi ko na lubos na ipapaliwanag. Pagkus, bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa ng mga bansang maunlad tulad ng Japan, South Korea, Switzerland, Israel, Netherlands, Denmark at marami pang iba. Pero itong mga bansang to ay halos walang likas na yaman kumpara sa iba pero sobrang uunlad nila. So ano bang sikreto nila? Ang mga bansang may maayos na pamahalaan, hustisya at batas ay may mas matibay na pundasyon. Malinaw ang batas at hindi biglang nagbabago depende sa leader. Mababa ang korupsyon dahil ang katiwalian ay pinaparusahan. At ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno ay mataas. Edukasyon ang ugat ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa dami ng degree, kundi kung paano mag-isip ang mga tao. Sa mga maunlad na bansa, tinuturuan ng mga bata kung paano magtanong. Hindi lang kung paano sumunod, nakatuon sa critical thinking, innovation at practical skills. Hindi lang sa memorization. At hindi lang pang mayaman ng quality education, pantay-pantay ang access. Kasi alam nila kung matalino ang mamamayan, aasenso ang bayan. Mataas na seguridad at maayos na kapulisan para mapanatili ang kapayapaan. Kung takot ang mga mamumuhunan na makikidnap sila o hindi protektado ang kanilang negosyo, aalis sila. Kaayusan at kaligtasan ay pangunahing rekado ng investment. Mababa ang crime rate, may tiwala sa pulis at korte, kaya may kumpiyansa ang mamamayan at dayuhan. Pinapahalagahan ang pribadong pag-aari. Hindi basta-basta kinukuha ng gobyerno. May kalayaan ng negosyante, hindi binabara ng red tape. Mas marami ang gustong magtayo ng negosyo, mas maraming trabaho, at mas malusog ang ekonomiya. Kalsada, kuryente, internet, at tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Pero di laging available sa mga may hirap na bansa. Ang logistics at connectivity ay susi sa kalakalan. Walang saysay ang produkto kung hindi mo naman ito maihahatid sa merkado. Ito mga kabopols ang pinakamahalagang rekado. Hindi ito nakikita sa mata, pero damang-dama natin. Hindi sapat ang kayamanan sa ilalim ng lupa o nagtataas ang mga gusali kung kulang naman sa disiplina ang mga mamamayan. Sa mga bansang tulad ng Japan, Germany, Singapore at South Korea, may kita ang isang malalim na kultura ng disiplina sa oras, sa batas, sa kalinisan at sa pakikitungo sa kapwa. Sa Japan, isang tren lang ang na-late ng 30 segundo ay may public apology na. Kakaibang antas ng disiplina, di ba? Disiplina sa kalinisan. Kahit walang MMDA, malinis ang kalsada dahil bawat isa ay may malasakit. Sa Singapore, kahit magtapo ng chewing gum ay may parusa. Disiplina sa batas. Sa katunayan, halos hindi na sila takot sa pulis, bagkus may respeto sila sa sistema. Hindi uso ang lusot, suhol o lagay. May disiplina sa sarili, marunong maghintay, mag-ipon at hindi pa dalos-dalos. Hindi lahat ng gusto kailangan bilhin agad. Hindi mahilig dumaan sa shortcut, hindi umaasal lang sa ayuda, nagsusumikap at hindi umaasal na biktima lagi. Ang pag-unlad ay hindi basta panalangin, may formula ito. At kung gusto nating umasenso bilang bayan, kailangan nating matutunan ihalo ang mga rekadong ito sa ating lipunan. Matibay na institusyon at edukasyon, seguridad, kalayaan sa ekonomiya, infrastruktura at higit sa lahat, disiplina at tamang kaisipan. Ano sa palagay nyo mga kabopols? Anong rekado ang kulang sa bansa natin? At bakit hindi tayo makaalis bilang isang developing country? Mag-comment kayo sa baba, gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.